Totoo pala talaga 'no, kapag nagbasa ka ng Bible mas lalo mong makikilala si Lord. Grabe, na-amaze ako sa kanya. Kasi alam niyo ba, binabasa ko yung Genesis chapter 20. Ayan, ayusin lang natin yung camera. Binabasa ko yung Genesis chapter 20. So dito, sa chapter na 'to, dito nagsinungaling si Abram. Actually, meron din 'to, sa Genesis chapter wait lang, I think sa Genesis chapter 12. Dito sa Genesis chapter 12 is, tinawag ni Lord si Abraham. Tapos dito din sa chapter na 'to, nagsinungaling siya. So dito nung nabasa ko 'to sa chapter 12, napaisip ako, sabi ko, "Bakit nagsinungaling si Abram? Eh, 'di ba tinawag siya ni Lord?" Siyempre 'pag tinawag siya ni Lord, poprotektahan siya ni Lord. Pero bakit wala siyang tiwala? So, ito yung situation sa Genesis chapter 12 and inignore ko lang siya na nagsinungaling siya and nangyari ulit siya sa Genesis chapter 20. So, papakita ko na lang sa screen yung mga verse. Sa chapter na 'to, nagpunta sila sa Negev. Gano'n ulit, same situation ulit sa chapter 12, kapatid yung pakilala niya kay Sarah. Kasi natatakot si Abraham na kapag nalaman ng mga tao doon na asawa niya si Sarah, baka ipapatay siya. And na-curious din ako kay Sarah. Siguro sobrang ganda ni Sarah, no? Kasi pang second time na to. Nung una, nagustuhan si Sarah nung Pharaoh. And then dito na naman sa Genesis chapter 20, nagustuhan naman siya nung hari. 'Di ba? Ganda girl. Sa part na to, nagsinungaling na naman si Abram. Kasi dun sa Genesis chapter 12 na nagsinungaling siya, na same situation is prinotektahan siya ni Lord. Kaya ayun, hindi nasipingan ng Pharaoh si Sarah. And then dito naman sa Genesis chapter 20, itong si Lord. Pero natektahan na naman niya si Abram. Sabi ko, Lord, bakit Lord, wala siyang tiwala sa iyo, nagsinungaling siya. 'Di ba? Dapat si Abram yung parusahan mo. Pero dito sa chapter na 'to, si Abimelech yung paparusahan ni Lord. And sabi dito, nagpakita si Yahweh kay Abimelech, nagpakita sa panaginip. Sabi sa verse 3, sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa." Sabi ni Abimelech sa verse 4, "Panginoon, papatayin ba niyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Verse 5, "Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan." Sa verse 6, sabi ni Yahweh, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka magkasala sa akin." Hindi naman talaga totally buo yung pagsisinungaling ni Abraham kasi totoo naman talaga na kapatid niya si Sarah sa ama. Pero at the same time, asawa din niya si Sarah dito. Then balik tayo dito. So, na-curious ako. Sabi ko, Lord, bakit hinahayaan mo magsinungaling si Abraham? Imbis na hayaan mo siya kasi nga kasalanan niya yung nagsinungaling siya. Pero bakit pinoprotektahan mo pa din siya? And alam niyo ba kung bakit? Eto na. Kaya pala pinoprotektahan ni Lord si Abraham. Kasi pag hinayaan niyang masipingan ni Abimelech si Sarah, hindi mangyayari yung promise. Ay, grabe. Grabe si Lord. Sa Genesis 21, ipinanganak si Isaac. Grabe si Lord. Alam mo yung kapag tinawag ka niya, aware siya sa mga weakness natin. Hindi tayo perfect. Aware siya doon. And minsan, sa pagkakamali natin sa buhay, pinoprotektahan niya yung plano niya sa atin. Grabe si Lord. Hindi niya inisip na tinawag kita, wala kang tiwala sa akin, bakit kita poprotektahan? Hindi siya ganun. And pinotektahan niya yung promise niya. 'Di ba? Kasi hindi yung mangyayari. Kaya kung meron man tayong sitwasyon na parang feeling mo hindi mo alam kung paano magsisimula ulit, nag-failed ka na naman, nangyari sa buhay mo, broken ka, iniwan ka ng taong mahal mo, na akala mo makakasama mo in the future, pinoprotektahan ka lang ni Lord. Pinoprotektahan niya yung promise. Amen. So ngayon, kung hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit, hindi mo alam kung paano mo malalaman yung purpose mo, Bible. Mag-start ka ulit. Kung feeling mo hindi ka papatawarin ni Lord, patatawarin ka ni Lord.